dito tayo, mga kababayan, kay Sara Duterte. Eto na, mga kababayan. Si Sara Duterte po, mga kababayan, ay nagsabi na po, na undecided pa daw siyang tumakbong presidente sa 2028. Bakit kaya? Diba, sinabi niya na tatakbo siyang presidente nung nasa Japan siya, kinumpirma niya na tatakbo siyang presidente. Pero bakit ngayon, mga kababayan, dito mismo sa GMA News, GMA News po yan, ang sabi, VP Sara Duterte still undecided on 2028 political plans. Ayan na. Parang umatras. Bakit ganon? Bakit parang umatras? Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Si Sara Duterte daw. Ito na, mga kababayan. Pakinggan natin yung sinasabi ni Sara Duterte. Nako po. Mga kababayan, bakit ganito? Bakit ganito, mga kababayan, according sa GMA News? Ito. Vice President Sara Duterte said on Friday, she has not decided yet whether she still run for president in 2028, adding she expect to announce her plans in the last quarter of 2026. So ito po, mga kababayan. Ito po yung balita ng GMA News. GMA News po yan, mga kababayan. Nakalagay dito, si VP Sara Duterte noong Biyernes ay hindi pa daw siya desidido sa pagtakbo bilang presidente sa 2028. I-a-announce na lang daw niya kung ano ang plano niya sa last quarter ng 2026. Naku po. Eto ay hindi pa ako nakapag-desisyon kung tatakbo ako sa 2028. So hindi pa ako umabot sa punto na nag-iisip kung sino ang VP. Di ba? Mga kababayan. Ito pa. Last quarter 2026. Ayan. Assuming na yung paggawa ng research nila ay tama. Yung OBP ay hindi naman nagtatrabaho para sa trust or approval ratings. Sabi ni Sara. Naku po, mga kababayan. Ito na nga. Bakit nga ba, mga kababayan, na parang umatras na si Sara at parang ayaw nang tumakbo bilang presidente sa 2028? Ramdam na ba niya ang paghina? Ramdam na ba niya na yung 32 million, yung 32 million ay hindi na i-effect? Mga kababayan, ramdam na ba ni Vice President Sara Duterte na yung 32 million, pakinggan ninyo, mga kababayan, dahil ba sa sinabi ni Laila de Lima, kaya ba siya'y aatras? Absolutely not. No to the return of the Dutertes. Ayan. It will definitely be bad for the country. Nako. Politically, economically, morally. Nako. Please. Kasi nga, ano na naman ang mangyayari nun? Malamang magiging talamak na naman ang patayan. Nako. Malamang, nandiyan yung vindictiveness, suppression of political dissent. Nako. Investors will definitely shy away from our country. Nako. Diplomatic community, global community, China will be too happy for another Duterte. What happens to West Philippine Sea? What happens to national sovereignty? Nako. What happens to rule of law? Nako. What happens to democracy? Patay. If we have a return of a Duterte regime. Please. No. Kita ninyo, mga kababayan, si Laila de Lima mismo nagsabi. Sabi niya, panayam, ito po, para kay mamamayang liberal Representative Laila de Lima makakasama sa bansa kung may isang Duterte na magbabalik para maging leader ng bansa sa darating na 2028. Nako po, mga kababayan. So, ramdam na po talaga ni Sara, mga kababayan, itong
hindi talaga siya gusto ng taong bayan. Hindi siya gusto, mga kababayan. Bakit? Tignan ninyo ngayon. Kung naalala ninyo sa ilang rally na pinaplano nila, 16, anong nangyari? Sumisigaw ba sila doon ng let Sara to be a president? Wala. Ngayon, sa rally ng INC, hindi nila binigkas ang pangalan ni Sara. Pangalawa, yung mga DDS na nagpuprotesta, pinalayas nila humiwalay doon sa EDSA. Hindi nila pinayagang makapasok sa rally nila. Pangatlo, pag nag-rally sila mga kababayan, hindi na umaabot ng 1,000 ang dumadalo. Maliban na lang kung didikit sila sa mga nag-rally katulad ng INC, katulad ng Katoliko, or ano pa mang samahan na grupo. Mas marami pa nga ang mga kakamping na magdalo at mga oposisyon kapag nag-rally. Napansin nyo mga kababayan, kapag ang mga kakamping mag-rally, ang dami. Sunod-sunod yan. Katulad nung naalala nyo, nag-rally sa EDSA, nakasama ang mga BBM vloggers at yung mga politician ng kakamping. Ang dami. Pero tignan ninyo, nag-rally si Celis. Nag-rally ang mga BBM vloggers. May nangyari? Wala na. Bagsak na po talaga sila. Bagsak na talaga sila. Yan ang totoo. Wala na. Sirang-sira na. Sa totoo lang mga kababayan, wala ng amor. Ito lang akin masabi. Wala ng amor. Kumbaga, kung sa Facebook yan, shadow ban. Alam niyo ibig sabihin ng shadow ban? Marami kang upload pero unti lang ang views. Yan po yung ibig sabihin na wala nang masyadong naniniwala sa'yo. Kasi bakit? Meron kang subscribers, pero bumababa ang views. Totoo yan, mga kababayan. Shadow ban ang tawag dyan. Nakikita ka ng tao pero dinadaanan ka na lang. Kasi bakit? Ang mga butante kasi ngayon, mga kababayan, matalino na. Hindi katulad noon na kapag sinabi ni Digong, kayo mga Pilipino, ganito ang gawin ko. Naniniwala pa. Ngayon kasi, kapag sinabi mo, kayo mga Pilipino, kapag ako naging presidente, papatayin ko mga adik. May namatay adik. Tapos ang sabi, kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Naubos ba ang droga? Hindi. Isa yan sa rason, mga kababayan, na pinangako ni Digong hindi nagkatotoo. Walang nangyari, puro kwento lang. Ako, kapag nilosob tayo ng mga China o Chinese dyan, magsakay ako ng jet ski papunta sa West Philippine Sea. Sumakay ba siya ng jet ski? Hindi rin. Isa yan sa rason, mga kababayan, na ang mga pangako na pako. Tapos, napatunayan pa na si Digong ay sinungaling, manluloko, ewan ko lang, demonyo, kasi nakulong. Kung talagang magaling ka, matapang ka, matalino ka, at hero ka ng bayan, hindi ka dapat manatili sa dahig ng almost 1 year. Magna 9 months na po si Digong. Sa madaling salita, puro siya drawing. Diba? Sinungaling. Diba? Sino pang bubuto? Yung pangako mo, ubusin ang droga. Pero anong sabi mo kay Jessica Soho? Ito. Digong. Nang makita ninyo. Digong, Jessica Soho. Pangako, wag ako manalo. 3 to 6 months, ubos ang droga. You need not really, you crucify me with it. Forget it. You will not change anything for me. Because I am what I am. And you are you. Ganun tayo. But still, I'm your president. And I won. So I have to be civil to everybody except for the criminal. I will say to you, Merry Christmas, Happy New Year. And I said in a few hours, we all pray. Paski saglit na, 2 seconds, Diyos, upo, huwag mo naman kaming
kalimutan sa mundong ito. We're trying to make good. We're pretty hard up, but we're trying to fix the economy. At kayo namang mga masasama, if you really want the killing stop, all you have to do is just stop drugs, and tomorrow it will be heaven for all of us. Tigilan mo nga kami, Digong. Anong pangako mo? Pag ako manalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, naubos mo? Hindi. Ano pa pangako mo? Kayo mga kurakot, papatayin ko kayo, ikukulong ko kayo. Nung panahon ba ni Digong, may nakulong? May nakulong ba nung panahon ni Digong? Kaya isa yan sa rason, mga kababayan, na si Sara siguro, nagdadalawang isip, na tumakbong presidente sa 2028. Yan para sa ating one-on-one interview kay President Rodrigo Duterte. Mr. President, 6 months po yung pinangako nyo nung kampanya na matatapos itong problema natin sa droga. 6 months. Pinangako. 3 to 6 months. Ubos ang droga. Tinanong ni Jessica Soho. Pakinggan Then you niyo. asked for an extension noong September kung hindi ho ako nagkakamali. May mga nagtatanong po kasi hanggang kailan daw po ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino nga kayo? Kami sa media, mga tao. Paunin mo ito. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak mo na ito yung mabigat. Kita mo? Kita mo yan. Mr. President, 6 months po yung pinangako nyo na sabi mo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Sino nagtanong? Kami, taong bayan, media. Ito, bitbitin mo. Hindi ko kaya, mabigat. Putang ina. Diba? Isa yan sa rason, mga kababayan, na ikinabagsak ni Duterte. Yung mga pangako na puro kwento. Yung mga pangako na hindi tinutupad at napapako. Tapos dinagdagan pa ng anak ng puro gala, lipad dito, lipad doon. Pag may bagyo, nawawala, nag-outing. Tapos pag may bagyo, ayun, nagnood ng concert. Pag may bagyo, ayun, nag-drinks. Puro drawing. Dapat nga, ang apelido ni Sara, drawing hindi Duterte Sara Drawing. Sara Drawing. Rodrigo Roa Drawing. Pulong Drawing. Drawing dapat yan. Apelyido nila. Walang natutupad. So ngayon, tatanungin kita. Kung ito si Sara, tatakbong barangay chairman sa barangay ninyo. Tapos yung kalaban niya, yung lumang chairman na ang dami ng proyektong nagawa. Tapos si Sara, uupo pa lang. Iboboto mo? Kung ang mismong baha nga sa Davao, hindi nila marisolba. Buong Pilipinas pa kaya? Paano papahalagahan ni Sara Duterte ang bawat pamilyang Pilipino kung mismong pamilya niya magulo? Yan ang totoo. Paano ni Sara ipaunlad at ipabuti ang pamilya ng bawat Pilipino kung mismong pamilya nila magulo? Diba? Yan ang isipin ninyo. Ang tatay niya, ang asawa, hindi lang 1, 2, 3, ang dami. Ang mga kapatid niya, hindi sila magkakasundo. Yung pamilya niya, hindi rin sila magkasundo ng asawa niya. So, paano niya panatilihing mabuti, magaan at paunlarin ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino kung ang pamilya nila magulo? Dapat pag naging presidente ka, modelo ka. Kayo ang titingalain ng sambayanan na grabe, katulad kay First Lady, kay PBBM. 36 years nagmamahalan. May mga anak, edukado. Pagdating kay Sara, anong tanong mo? Hindi niya ginagamit yung apelido ng asawa niya Diba? Bakit ayaw niya gamitin yung apelidong Carpio? Kadalasan narinig, Shimerman Duterte. Nasaan yung Carpio? Kaya isa yan sa rason, mga kababayan, na undecided na daw siya. Pero nung last 2023, 2024, pumunta siya ng Japan, tatakbo daw siya. Diba? So yun lang mga kababayan, yung ating reaction ngayon.